Hi guys! So, live update tayo, no? Kakatapos lang ng batch 2 webinar natin. So, naka-private ito kasi exclusive lang siya sa mga gustong magsari-sari store. Wala pang tindahan. Yung iba naman kaka-start pa lang ng magtindahan. So, naging coach tayo or mentor. So, sinishare ko yung personal experience ko about sa mga gustong magsari-sari store ba. Kasi syempre, di ba, ah, meron na akong idea. So, yung tinuturo ko ay based sa aking personal experience talaga. Wait lang, nag-chat. Okay, so gusto kong mag-thank you syempre sa grocery kasi sa opportunity na binigay nila sa akin. Syempre sa mga before pa na kumuha sa akin sa Spark Yes and sa Happy Noy. Kasi naging mentor din tayo dyan. Um, Tungkol sa mga sari-sari store din. Parang gusto nila yun dahil yung kwento ko ay based sa personal, 'di ba? Success story talaga siya from nag-start sa maliit na sari-sari store hanggang sa naging mini mart. And life update ko ngayon ay 'di ba alam nyo naman sa mga loyal ko na followers, naka-follow talaga sa akin. Benenta ko na yung pwesto ko kasi nga ako nga lang mag-isa. While wait lang, sa mga nagtatanong, yung ginagawa ko ngayon ay nakatambay. Waiting kasi alam nyo naman na meron akong ginagawang about sa personal life ko. Tapos, while waiting, ay nag-aaral ako ng TESDA. So, pangalawang aral ko na ngayon. Nakagraduate na ako nung umpisa. Food and beverage services naman ngayon. So, hindi ko alam kung anong mangyayari at the end. Basta itong pag-aaral ko kasi ay connected siya sa course ko. Graduate po ako ng college, Hotel and Restaurant Management. Pero ngayon, HM na lang yata, Hotel Management. Binago na nila. So, syempre, kasi yun yung hilig ko, di ba? Para mabilis din ako maka-adapt. Nag-aral-aral muna ako. So, pag wala naman akong hearing, gusto ko umuwi ng probinsya kasi para tumulong sa business ba matatawag yun? Sa pagkukupras. So, yun yung kaabalahan ng parents ko. So, doon na sila masaya, ganun. So, alam nyo, pag nasa probinsya, ang relax lang talaga ng buhay doon. Parang ang bagal ng oras. Hindi masyadong nagmamadali yung mga tao. Ang relax lang talaga nila. Samantalang pag dito sa Maynila, sa NCR, parang ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Parang daming stress dito. So, yun lang. Ano pa bang i-update ko? Nga pala, bumibisita din ako sa may sari-sari store. Kung gusto nyong pumunta ako dyan sa inyo, magkwentuhan tayo. Kasi minsan naboboard din ako dito pag walang ginagawa. Kasi online class kami and face-to-face hati. So, kung gusto nyong makakwentuhan, invite nyo ako. Basta sagot nyo yung pamasahe at saka pagkain ko. In-invite pala ako ni Sis Joy. Sakto taga-Baysa lang siya, Caloocan. Doon din kasi nakalibing yung father ko. So, malapit lang, binisita ko na din. Nanghingi siya ng payo sa akin. Meron akong vlog dyan, di ko pa ma-edit-edit about dun sa kanya, sa tindahan niya. So, parang ang nangyayari kasi, yung iba, dahil binenta ko na yung tindahan ko, diba? So, parang okay naman ako ngayon. Petix, nakakabili din naman ng gusto ko, lalo ngayon, yung parang na-addict ako ngayon sa gold. So, sabi niya, kung medyo tumumal lang kasi yung tindahan niya ng konti, so hindi siya sanay sa ganun. And gusto niya magtinda ng yung mga damit kasi malaki din daw yung tubo doon. Doon daw sila nag-survive nung pandemic days. So, for me kasi, kapag hindi ka sigurado doon sa papasukin mong business, parang nagdadalawang isip ka kasi baka ma-miss na yung tindahan. And parehas naman silang uupa. Inuupahan niya yung pwesto ngayon, uupa din siya dun sa pwesto na kung saan magtitinda siya ng mga damit. So ako kasi, nung nag-decide akong mag-stop na muna na magtindahan, muna kasi hindi ko sinabing hindi na magtitinda. Babalik pa din ako, wala pa lang exact date and time. So stop muna ako for now. Babalikan ko yan soon, coming soon. Okay, so kung hindi, yung decision mo, hindi katulad ko na 100% sure na mag stop huwag mo siyang gagawin. Porket tumumal lang ngayon yung tindahan mo, tapos gusto mo nang mag-switch ka agad sa ibang business dahil mabenta siya that time nung naging business mo siya. In the first place, dapat hindi mo siya in-stop kung okay pala ang bentahan doon, 'di ba? Or kung kaya mo siyang pagsabayin. Para sa akin, kung kaya mo siyang pagsabayin, may mapagkatiwalaan kang magtindera, go. Pero kung hindi ka pa masyadong desidido na i-stop yung sari-sari store, may doubt ka, for me, wag. Para sa ako ha, personally gusto ko 'pag nag-decide ako, sure ako. Kasi laging pumapalpak 'pag hindi ako sigurado. 'Pag sure ako sa decision ko, tuloy-tuloy talaga 'yun.
pag hindi ako sure, talagang may sasagabal diyan, may haharang. Gano'n yung nangyayari sa akin. So, hindi porket tumumal, magi-stop ka na. Kasi tumumal at the same time, nagdagdag ng upa yung may-ari ng 2,000 pesos. So, yun yung payo ko sa kanya. And parang sinunod naman din niya yata kasi syempre magpapanibago kang puhunan, 'di ba doon? Panibagong adjustment. Kaya 'yun kung desidido ka na, pero kung hindi ka gano'n ka 100% sure dun sa gagawin mo at sa tingin mo mami-miss mo yung tindahan, 'wag mo siyang i-give up. Lalo na kung hindi gano'n kalaki yung backup money mo. Kasi mahirap mangutang talaga. Dapat meron kang backup plan, palagi kang may plan B. Kaya sa mga nahihirapan diyan, tumumal yung sari-sari store nila, wag mo muna siya agad i-give up kung hindi ka sure. Puwede kang magdagdag ng extra income ng iba. Magdagdag ka ng paninda diyan sa'yo, magdagdag ka ng merienda, ulam, kung anong puwede mong i-offer na sa tingin mo hinahanap na diyan sa community niyo. Pero kung i-give up mo dahil tumumal at hindi ka gano'n ka-sure, for me, wag. So, sino yung may ganong senaryo? Puwede niyo i-comment diyan or kung may tanong kayo about sa sari-sari store, puwede din kayo mag-comment diyan. Hindi ko na pala ginagamit yung aking FB page. Last year pa, 2025 kasi punong-puno yun ng ano, eh, year 2025 talagang sobrang down ako dahil dun sa, stress ko dun sa annulment ko. So, parang ayoko na siyang gamitin na parang ang malas ng page ko. Ay inano ko muna siya, nilaylo ko muna siya. Ang gamit ko ngayon ay yung Shop with Yvonne. Personal account ko na yun. Follow niyo ako tsaka gumawa ko ng dahil nagpa-travel-travel na ako ngayon, 'pag umuwi ng probinsya, gumawa ko ng isang page, Travel with Yvonne. So, kung gusto niyo lang ako i-follow, puwede niyo ako i-follow. Ano lang siya, parang at least nare-record ko yung mga gala ko, nakapunta ako sa ganito, 'di ba? Na-record ko doon. Yun lang yung purpose and enjoy life ko lang talaga. Wala akong malaking income ngayon, wala ngang income actually, pakonti-konti. Puro labas yung pera sa ipon ko ng ilang taon, puro labas lang siya. Pero masasabi kong okay ako ngayon, kalmado lang, naka-align, sabi ko nga, kung ano yung will ni Lord kasi yung plano ko, yung iba hindi natutupad eh. So kung ano lang yung will ni Lord, sobrang blessed ko pa din sa ngayon compared sa life ko before talaga na walang-wala talaga na ay, nakakapag-isip ako sino yung mga utangan ko. So, mula nagtindahan ako talagang umukay yung life ko. May mga nawala, ang laki ng nawala. Pero sabi nga ni mama, bless ka pa din kasi wala ka naman nito noon eh. So, meron ka na nito ngayon. Kahit may nawala, okay lang kasi meron ka rin naman. Nagkaroon ka, may dumating at mas higit pa. So, yun, mas positive lang ang life ko ngayon. Yung gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga naka-follow sa akin, naka-subscribe pa din hanggang ngayon. Yun lang. Thank you.